Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini nausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya sa kinabuhi ug paglaom ang tagaan-ta ug pagtagat. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Ang suwat sugilanon nga pinada sa tuang subscriber nga si Clark nga naguluhan nga love me or hate me. Sa di pa natusugdan ang atong istorya, tuguti ko sa pag-invite sa itong mga kaigsunan nga nagpahipi lang diha nga wa pa ka-subscribe. Please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-o na itong mga istorya. Sa ginahan mo pada o magpaambit silang istorya, ipadala ninyo sa papajoesuperb@gmail.com papajoesuperb@gmail.com. Aniya na ang istorya ni Clark. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nimo mga followers all over the world, labi na diri sa Taiwan. Ako di ay si Clark nga usa ka OFW sa Taiwan. Ang gusto na ko i-share sa pagkakaroon mao ang kaagi nako niadtong diya pa ko sa Pilipinas. Medyo bata-bata pa ko niadto og immatured pa, and most of all, spoiled sa akong older brother. Si Kuya Nathan ang ako ang elder brother, which I love so much in the whole world. He's my everything. Ako siyang gidulo o gitahod. Pero nausab ang tanan pag-abot sa katao nga akong gituhuan nga mao'y kontrabida sa relasyon nako og sa akong kuya. Duha lang mi kaigsuon. Si Kuya Nathan, obviously siya ang maguwang. 10 years old pa lang ko diyang namatay sa car accident ang among ginikanan. Sakit para namong duha ni kuya nga nailo sa linghod nga pangidaron. Pero lisod para kang kuya, Nathan. Kay gawas nga nawad-an og ginikanan, napasa pa gyud niya. Ang dakong responsibilidad nga mao ang pagpadako nako pinaagi sa pagsubay sa maayong dalan. Fast forward mga dagko nami. I was 18 years old that time. It was my birthday og nag-expect nako na regaluhan ko ni kuya. Sa kong dugay na kayong gihangyo niya nga palitan ko niya og motor. Simple ra ang celebration namo niya to kay lagi wa na ko pahikay og daghan kay excited ko sa motor. Pagkahapon abot si kuya gikan sa work. Pagsud niya sa musala nagatang nako niyang daan. Happy birthday bro! Matud pa sa akong kuya. Dungan siyang naandan nga pagakos nako og pagpikpik sa akong abaga dayon kiss sa akong agtang. Kuya sad uy, di na ko bata ka makiskis ka nako. Matod ko pa ngadto niya. Okay, kung mo mong gusto, di na ko makis nimo sugad karon. Tubag pa ni kuya nga kunuhay nagluod na ako. Kuya, asa imong regalo nako nasa gawas? Excited ko pa nga pangutanan niya. Giunsa nimo pakibaw nga nasa gawas Clark? Pangutana pa niya. Gitag-an lang nako. Asa akong motor nasa gawas nimo giparking? Pangutana ko pa. Dayon dagan padung sa gawas. Pero diyang nakagawas na ko og nana ko sa mong nataran, dili motor ang ako nakita kundi usa ka babae. Nagpahiyom siya nako og nagdala og cake nga gidagkutan ng daan ang mga kandila. Happy 18th birthday Clark, matud pa sa gwapang babae. Kinsa man ka? Pangutana ko pa niya. Kay first time pa ko kakita niya. Pero siya murag dugay na nga nakailan nako. I'm Marie, your Kuya Nathan's fiancé. Tubag pa niya Papa Joe. Dako nga ka siya kay di ko katuo nga dunay fiancé si kuya. Wa siya gipalailan nako bisag uyab. I was 18 that time Papa Joe, pero ang akong reaksyon na isama sa kabata nga gibawian og duhaan or candy. Wa ko nitubag sa babae. Paglingi nako sa kong kuya diha sa mong pultahan, murag alangan og murag nauwaw sa iyahang uyab. Sa akong reaksyon at that time, nagpanagana siya kaya nakibaw naman siyang daan nga magselos gyud ko. Nisud ko sa mua o niya nakistorya si Kuya Nathan nako. Disappointed ko nimo Clark. Matod pa ni Kuya nako. Ni isa nga akong kilay nga siya pa'y disappointed. Nag-expect kong takon nimo nga magpakita ka man lang og bisag gamay nga respeto nga tukang Marie. Pero tanawa sa gibuhat nimo, gisnab nimo. Wa gani ka mo reply sa iyang pagsultig happy birthday nimo. Wa man lang gani ka mo smile. Matud pa ni kuya nako. Sorry kuya. Mubo ko pa nga tubag og niduko ko.
Pero kung naong way ti mailahan nga sincere ko sa akong pag-sorry niya. Ayaw pa nga'y sorry nako. Ato kang Marikaw. Tubag pa ni kuya. Nitalikod ko o giadto si Marie sa iyahang nimutangan. Sorry Marie, matod ko pa. Dayon lakaw pero gitawag na sab ko ni kuya. Clark, balik dari. Wati ka padak-a nga mahimong bastos ha. Nangay bitaw kong sorry niya. Tubag ko pa nga pinasing ka. Pareho ba mong edad na nga nagmariraman kaniya? Wala kay tahod sa maguwang ni mong edad. Dili nila ang tao si Marinato, Clark. Karong pila ka adlaw, mahimo na nimo siyang ate. Nagulburuto ang ako ang kihilabman, Papa Joe. Pero ako'y choice, nisunod ko sa iyang gusto. Sorry Ate Marie, og salamat po sa cake. Matod ko pa nga to kang Marie dayon nanangit kong kuya. Na doon ako'y lakwon. Pero ang tinuod gusto lang ko nga makapalayo dito. Agig rebuilde kang kuya. Imagine, ang plano na mo sa mong birthday nga mag-ride pero wa may tabo. Wa ganin niya tumana ang i-promise na ako nga regaluhan ko niyang motor. Hinuon si Marie ang iyang gidala sa amoa. Niadto ko sa akong mga barkada o nag-inom. Dito ko nag-celebrate sa akong birthday. Pinaagi sa pag-inom. Actually, kining akong mga barkada tag-sarakay kumukuyog nila. Kaya di mo sugot si kuya. Labi na nga dunay inom-inom. Unya mo overthink dayon siya. Nga base nag-drugs na kunumi dayon. Spoiled ko niya ni kuya sa mga material nga mga butang, sa atensyon ug pagmahal. Pero di ko badlungon nga pagkabata kay mo patuo ko sa akong kuya. Labi na akong barkada na ang isgutan. Pero niya itong adlaw sa akong birthday, nako, na-shock ang akong mga friends nga nakipag-celebrate ko nila sa akong birthday. Ang akong mga barkada tulo ka lalaki, ikaupat ko ug doon na po may duha ka mga babae. Usa nila mao ang akong fling-fling nga si Ana. Niya itong gabiun na yun, nahitabo ang unang pagkatilaw sa leyon sa karni sa karniro. Wa ko gikauwaw nga sa edad nga 18, inosente pa ko ani mga butanga. Gilikayan na ako ang sex, kay mahadlo ko nga makabuntis unya kasukan ko ni kuya, kay maorbag yun ang iyang gusto nga makahuman ko sa akong kurso. Si Ana ang nakauna nako, pero dili ako ang nakauna kang Ana. Pero okay lang, para nako, virginity is not important. And beside, di na ko siya love. Dua-dua ra ang amua. For fun lang. Labi na nga pareho mi nga hubog. Kadlawon ako nakamata og medyo nahuwasan na. Katapad pa nako si Ana sa kama. Diha sa gawas sa may sala, nagtapad og higda ang uban namong mga barkada. Ang tagiya sa balay nga mong giinuman, ilaha kang Ariel. Pirming wa ang iyang mga parents tungod kay busy silang business mong dito sila pirmi mag-hangout. Gibiyaan ako si Ana nga natug pa. Nigawas ko sa kwarto ug dito sa sala naglaray ang akong mga amigo. Ingon ana man gyud daw Papa Joe para naay pares lang ang kwarto. Silang tanan ni gibuway. Adto na ka Brad, pangutana pa ni Mitoy nga mo'y head sa mong grupo. O Brad, siguradong kasukan na gyud ko ni kuya. Kaya wa ko nitubag siya mga text o tawag. Okay ra na Brad. Legal na masaga. Pwede na ka maka-decide sa mong gustong buhaton. Matod pa ni Mitoy. Abot ka ha og sa lalaki ang 18 ba ang legal or sa kunibawan 21 pa magdibu ang lalaki. Mao pa na akong gisulti sa kong kuya pag abot nako nga suko kay siya nako. Nanam ko sa legal age kuya mao nga pwede na kong buhaton akong gusto. Nagpalingo-lingo lang si Kuya Nathan. Kay kibaw man siya sa rason nga nung nakasulti ko ani. Tungod kay kibaw siya nga nagselos ko sa babae nga yung gidala sa mua. Yes, Papa Joe. Wa pa gani sila kasla ni puyo na si Marie sa mua. Nitipo na siya namo ni Kuya. Muna hinungdan nga nagsigi na lang kog laag niya. Di na siya kapugong nako. Adto ko sa kong mga barkada nga gitawag namog Mitoy's Group. Usa ka adlaw ni Ana nakigsulti si Kuya Nathan nako. Seryoso kayo siya ug kahilakon pa. Clark, sabta ko. Karon lang ko mohangyo ni Mudong. Nakinahanglan pug ko sa akong kaugalingong kalipay. Niduko ko sa ako ang unahuna kay uwa de siya malipay nako nga iyahang only brother. Always yun ko niya gitawag sa una og baby boy. Karon wala na. Okay raman kuya, nadawat mo na nako. Sorry lang kay mura kong bata nga way buot nga nagludluod. Pero karon nakasabot na ko kuya. Tubag ko pa nga to niya. Salamat dong.
Salamat kayo. Hinaot punta nga kung unsay respeto nga gihatag nimo nako. Mao po imong ihatag nga to kang Ate Marie nimo. Matud pa ni kuya. Okay kuya, promise. Mubo ko pa nga tubag. Gigakos ko ni Kuya Nathan dungan siyang pag-ingon nga, ikaw nga kong best man ha. Next month na ba nga mong kasal? Matud pa ni Kuya Nathan. Nakuratan ko kay kadali good. Gidali na mo dong kay gusto ni Marie nga kasal ni Minduha before ko mularga. Matud pa ni Kuya. Ako sab nakuratan. Asa siya mularga? Muabroad ko dong sa Saudi. Kung makalarga na gani ko, ari puyo si Marie sa tua. Mas maayo para doon ay makatanaw ni mo samtang wako. Wala na ko makatingog, Papa Joe, pero deep inside nagligur ang akong utok o kahiladman. Di ko ganahan nga ari puyo si Marie sa mua. Magtipon mi unya wa si Kuya. Wa ko'y nahimo. Kung mao'y bagbuot ni Kuya Nathan, siya ang akong guardian. Siya ang nibarog isip akong ginikanan sukad pa. 10 years old na ko. After 1 month, kikasal na sila si Kuya o Marie. Ako ang best man. Nagpapretend ko nga okay lang tanan, pero di good okay. Pero dawat na ako. Pero hipokrito ra kayo ko ug moingon ko nga nalipay ko nga gikasal si Kuya. Dili na ako ang iyang priority. Unya, nag-uol pag yun ko, iniglarga niya. Pila ka adlaw human silang kasal, mao na po ang iyang paglarga. Wa ko ma-expect nga mao to'y akong bation. Pagkita na ko kang Kuya nga nag-ilis na ug nagguroy siyang trolley ni dangoy-ngoy kog hilak. Niduol si Kuya nako ug akong gigakos. Manawag ko nimo pirmi sa video call. Pagpakabuutan diri ha, ayo pabadlong sa imong ate. Matod pa ni Kuya nako. Nitando ko Papa Joe. Nitando ko ni Kuya nga sundon nako siya. Sundon nako tanan niya mga instructions. Pero ang nitabo, wa gyud nasunod. Di maguganahan nga magpundo sa balay nga kamera ni Marie. Awkward kayo para nako. After pila ka adlaw sukad sa paglarga ni Kuya, nigawas na ang tinuod kulor ni Marie. Nagadahawd na sa mua. Sayon-sayono na lang kunyag sugo. Clark, iyahay itong mga labanan bi. Clark, sudli mga basiyo og tubig sa ref. Clark, siligis ng gawas. Clark, paglungag. Pilala na sa mga sugo ni Marie diri nako. Diyang nag-video call mi si Kuya Nathan, akong gisumbong si Marie. Kuya, nigawas na gyud ang batasan ni Ate Marie. Daghang kay sugo na ako. Mura na ko iyang katabang. Mura kong bata nga nisumbong ato kang Kuya, Papa Joe. Pero nikatawar siya og taman. Unya, nisugot ka. Pangutana pa niya na ako. Nisugot na lang kay masuko man. Di mundang og sunod-sunod og di na ko buhaton ang iyang sugo. Sorry Kuya ha, pero wa man gani ka kasugo-sugo na ako sa una. Siya pa hinuon. Ni katawan na usab si Kuya Nathan nako. Sa tinud Clark, gisugo ti ka sa una pero walang ka kadungog kay gituyo nimo magpamulbungol ka. Kay tapulan biya kay kayo. Karon sa ludo kay ko kang Marie kay wa ko masayod og giyon sa kaniya nga napasugot kag sugo. Abi na si Marie ang mahimong kontrabida sa pagsumbong nako nga tukang Kuya. Pero ako man di ay ang bati gihapon. Kung way klase, mudali-dali ko lakaw before ko masuguan ni Marie. Sama nitong gabi nga nag-abot na pud mi sa Toys Group sa mong hangout place. Nag-inom o nagsuyop sila. Pero ako di gyud ko musuyop. Igor gyud ko nga mo inom og manigarilyo. Kadlaw na diyang nakauli ko sa mua. Doon ako spare key sa tanang yawi sa among pultahan. Apil na sa gate. Pero naglibog ko nganong di maabli ang yawi sa gate. Basin hubog na yun siguro kay ko, kaya di man maabli. Pero natry na ko ang tanang yawi, pero di yun maabli. Akong gibuhat, nikat-kat na lang ko sa gate namo, nga hubog para ba kaayo. Successful lang akong pagkaakyat bahay, pero kutob ra sa gate. Kaya ang saradura sa putahan, sa sala na pod, ang di maabli. Mao nga nihigda lang ko sa among terrace. Pagkaugman ako gisultian ni Marie nga gi-change na niya ang mga saradura o ang yawi tanan. Naara niya. Di ko niya hatagan. Para kuno, musayo ko uli, kanang sayo kaayo nga nagmata pa siya para maablihan ko niya. Pagtawag ni Kuya, nisumbong na sab ko Papa Joe. Kuya, nagadahawd na mga na siya diri. Sorry ha, pero ako man ang dunay mas katungod aning baya kay sa atom ning ginikanan. Pero ni katawa lang gyapon si Kuya.
Di nagyugon niya seryosoon. Clark, asawa na nako si Marie. So, technically kung unsay ako, mo say iyaha. So, nasi katungod anang bayan nato diha. Ay lang kasuko gud anang pagdisiplina ni Marie nimo para imo ra man pud na. Pagdisiplina, kinsa gud siya nga mo disiplina nako. Karon pagani mi nagkaila, matud ko pa. Sa ako lang hunahuna, Papa Joe. Wa ko nahadlok sa iyang gulat nako. Nga di ko kasulod sa mua, basta kadlawon ako makauli. Padayang gyapon ko og tagdugay nga muli. Mukatkat na ko sa gate, unya adto ko sa terrace matug. Makasud man gyapon ko sa mua ini kaugma kung mumata na si Marie. Pero usa ka kadlaw niya na gikan ko nga naglaag sa barkada. Pag-aksyon ako katkat sa gate, nahibong ko kay naanay rihas. Sungko gyud sa mong atop padung sa second floor. Wa na ko'y kakatkatan. Nakapamalikas ko sa akong kasuko. Ang gibuhat, diyan lang ko nihigda gawas sa mong gate. Nagpaabot og kanus amo gawas ang impaktita nga nagari-hari na sa mong panimay. Wa na ko ni sumbong ni Kuya Nathan kay kibaw ko nga iya akong katawan. Nangita ko pamaagi nga makabawas ko. Domingo sa hapon kadto og nilakaw si Marie para musimba. Pag-abot niya sa mua, diha na ang ako mga barkada. Diha mi sa terrace, nag-inom unya nagluto si Ana sa kusina para pulutan sa mong grupo. Isog kay tinanawan si Marie nako dayon iyong gitawag. Kisa man na sila Clark, pangutana pa niya nako. Kana sila mauna nga akong mga grupo, ang Mitoys Group. Tubag ko pa. Nganong gidala man na ni mo diri? Nganong gidala na mo diri sa ato Kung makibaw mong kuya na, masuko gito. Aw, mao gani ay sumbong. Di makaganahan og kadlaw na ko mauli gikan sa laag. So gidala na ko sila diri. Para di na ko mulaag. Medyo may pagkabastos akong tubag kang Marie. Kay hubog na ko ato nga time. Og nagsipok na sabang akong utungod sa iyang pagkontrol nako. Abigin ako og pagkaugma, tawagan ko ni Kuya para kasaban ko. Pero wa Papa Joe. Wa man di ako gisumbong ni Marie. Ngadto niya. Sukad niya to, adto na mi mag-hangout sa amua. Pero dili pirmi, mga once a week lang. Kada Domingo gyud. Kanang iniglakaw ni Marie, mupuli dayon mi ug masyak na lang siya inigabot nga hugaw na kayo ang balay. Nagkalat ang mga basiyo sa beer o mga upos sa sigarilyo. Maguba ang iyang naong inikita sa CR namo nga hugaw kayo kay patakara og pangihi ang mga hubog. Magpaabot ko kanus ang konsumisyon pagtaman si Marie og dili na makagwanta og siyan lang mobalhin og puyo. Anyways, wala man sa diyang bana sa mua. Usa ka adlaw ni Ana ang akong wish na tinuod Papa Joe. Nikalit na lang og kawa si Marie. Wa na siya muli sa mua. Wa na siya kagwanta. Siya na ang ginigibuhay. Mga 2 days na nga wa muli si Marie. Diyang nitawag si Kuya nako. Nadia si Marie, mag-istorya ko bi. Di namgud na ako makontak. Pangutana pa ni Kuya nako. Unsa? Dili nimo makontak Kuya? Abi na kung niuli sila ha. 2 days naman siya nga wa niuli idri sa tua. Abi na kung nagkontak kay mo. Tubag ko pa. Matod pa sa kong Kuya Nathan nga wa sila communication ni Marie for 2 days. Unya off-pud ang iyang phone. Di mo tubag sa messenger, emails or chat nila. I can sense nga grabe kay kabalaka ni Kuya kay wa man pud daw si Marie sa ilaha. Wa sa iyang mga relatives. Natawagan na kuno nila ang tanang mga friends o kaila ni Marie pero missing in action yung kuno. Asa ka si Marie? Nilayas na ka siya kay gisamukan nako. Pero nung giapil man niya si Kuya or base nakigtaban og laing lalaki. Posible pod. Pila ka adlaw human niya tumo na among natimahoan nga baho jud kayo sa palibot. Naokay na sab mga silingan kay mao lagi pod ang ilang natimahoan. Hangtod nga nagtawag na sila og barangay o gitrace kung asa gikan ang baho. Ang ending dito ra sa among likod sa balay. Dihan ay mga kapulisan nga nangabot sa mua. Dagan na kayong tao nga nakisusi. Samtang gikaut nila ang yuta likod sa among balay. Mao na lay nakasyak sa tanan diyang usa ka cadaver sa patayng lawas ang napalgan nga gilubong likod sa mua. Ang cadaver, mao kang Marie Papa Joe. Nahugno ko. Wa di ko makasabot ug nablangko ko nganong naingon adto. Unsang itabua? Kinsay nagpatay kang Marie? Dagan ko mga pangutana kung kinsay salarin. Pero naunsa ba nga ako naman hinuon ang ilahang prime suspect.
Ako ang gi-interview sa mga pulis. Ako ang gidala sa presinto para mutubag sa daghang pangutana. Napag yun mga witness kasagaran among silingan nga nitugaan sa mga pulis nga usar kunoy dunay kalagot nga tukang Marie. Ako lang kay wa ko kauyon nga gipakaslan siya sa kong kuya og nitipon pagyud sa mua. Ma-detain gyud siguro unta ako sa silda kung wa pa nito nga si Ana ang kauban namo sa Mitoys Group ug akong ka-fling-fling. Ni testimony siya sa tanan nga wa ko'y kasayuran sa krimen. Na konsensya siya, mao nga nisulti na lang sa tinuod nga ang salarin mao ang tulo ka members sa mga lalaki sa Mitoys Group, and of course headed by Mitoy nga mao'y leader sa among grupo. Pinaagi kang Ana nga mao'y star witness na pasakaan og kaso silang tulo. Ni surrender sila og napriso hangtod karon Papa Joe. Case solved ang kaso ni Marie. Pero dunay usa ka tawo nga devastated kayo. Down sa tanang down. Kana mao si kuya. Nga daling ni pauli balik sa Pilipinas. Unang tagbo na mo ni Kuya Nathan. Gisugat ko niya kinumo. Gisukmag-sukmag ko niya. Samtang naghilak nga nagbasol na ako sa tanan. Ikaw ang nagdaog killer sa tuwang panimalay. Gilaog ni mo akong asawa. Di ka mapasaylo, Clark. Sukad karon giputol na nako ang tanang koneksyon natong duha. Wa na ko igsuon. Matud pa ni Kuya Nathan nako. Papa Joe, human sa cremation ni Marie, nilagag balik si Kuya Nathan sa Saudi. Og mao na to'y last kita namo. Giblock ko niya sa tanang social media, Facebook, Instagram. Walay reply or email or maybe lahi na pud ang iyang email ad. Kaya di na siya gusto nga mo kontak pa nako. Ako na lang ang nahabilin sa mua. Naginusara, way nagmahal, tanang tao na suko nako. Gihate ko sa akong mga silingan kay hasta sila. Ako ang gibasol. Kung mangutana mo, doon na ba ko'y remorse? Doon na ko'y regrets. Gibasol pud nako ang kagulingon. Ang tubag, syempre, nagself-pity nako. Og diha pud gani time nga gusto nako maghikog. Pero doon ay usa ka tao nga nagpabilin nga ni unong nako. Si Ana. Wa na ko mo padayon og eskwela. Second year college na ko kutob. Nagmukmuk ko sa balay. Sud sa katuig. Wa ko'y kwarta. Pero si Ana sige katud na ko pagkaon. Mo nga nabuhi pa ko. Human sa usa ka tuig nga gisilutan nako ang kagalingon, gi-convince ko ni Ana nga mo-apply og trabaho sa abroad. Ni-try ko pag-apply o nag-apply sa Taiwan and luckily nadawat ko. Si Ana anang huwam og kwarta sa lending para makabayad ko sa placement fee o uban pa nga mga expenses. Muna'y istorya nga nung napadpad ko diri sa Taiwan, Papa Joe. Lahi ang akong life diri karon, Papa Joe. Murag superficial ra kayo. Atubangan sa akong mga kauban wa ko'y problema. Kay wala man sa ko'y gisultian bisan ug usa sa akong life. Akong sulti nila nga ilon ako sa mga ginikanan. And I only have one brother nga nasa Saudi ug namakak pa ko nga okay ang among relasyon. Akong gisulti sa akong mga kauban diri sa Taiwan. Unsa ko ka-love ni Kuya Nathan. Siya ang akong guardian. Siya ang akong giisip nga ginikanan. Siya ang akong only family. Ang wa nila masayri nga ang akong gisulti. Katurang time nga okay pa mi ni Kuya Nathan. Katong wa pa niabot ang chapter ni Marie nga kutob lang sa kung mahimo akong gidelete sa kong memory. How I wish murag computer ang atong utok nga pwede rang i-delete nga di na natong gustong mahinumduman. Actually, taas pa ning akong istorya pero putlon lang sa nako diri. Right now, doon ako'y gisuwat nga part 2 sa akong life nga nag-focus sa akong love life. Hopefully, mahuman ni o mapadala dayon nako nimo, Papa Joe. Daghang salamat sa pagbasa, Papa Joe, ug sa mga naminaw karon. Love me or hate me, dawato nako ang tanan, sama sa akong pagdawat sa punishment sa akong kuya diri nako. Kuya Nathan, if ever makapaabot nimo ni ang akong istorya, I hope nga maabot ang time nga madawat ko nimo pag-usam. Dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Clark.